Ang Ebanghelyo ni Juan Kabanata 1. Sa simula pa lamang ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Itong salitang ito ay nasa simula pa kasama ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay nalikha sa pamamagitan niya, at kung wala siya, ay wala kahit isang bagay ang nilikha na nalikha. Sa kanya ay buhay, at ang buhay na iyon ay liwanag sa lahat ng sangkatauhan. Ang liwanag ay sumisinag sa kadiliman, at ito ay hindi napawi ng kadiliman. May isang lalaki na isinugo mula sa Diyos, na ang pangalan ay Juan. Dumating siya bilang isang saksi upang magpatutuo tungkol sa liwanag, upang ang lahat ay maaaring maniwala sa pamamagitan niya. Hindi si Juan ang liwanag, ngunit naparito upang makapagpatutuo siya tungkol sa liwanag. Iyon ang tunay na liwanag na dumarating sa mundo at iyon ang nagpapaliwanag sa lahat. Siya ay nasa mundo, at ang mundo ay nalikha sa pamamagitan niya, at ang mundo ay hindi nakakakilala sa kanya. Dumating siya sa kanyang sariling kababayan, at hindi siya tinanggap ng kanyang sariling mga kababayan. Ngunit sa kasing dami ng tumanggap sa kanya, na naniwala sa kanyang pangalan, sa kanila niya ipinagkaloob ang karapatang maging mga anak ng Diyos. Ipinanganak sila hindi sa pamamagitan ng dugo, ni hindi sa pamamagitan ng kagustuhan ng laman, ni hindi sa pamamagitan ng kagustuhan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Diyos. Ngayon ang salita ay naging laman at namuhay na kasama namin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang katulad ng nasa nag-iisang natatanging katauhan na naparito mula sa Ama, punong-puno ng biyaya at katotohanan. Pinatotohanan ni Juan ang tungkol sa kanya at sumigaw na nagsasabi, "Siyang sinabi ko sa inyo, ang darating kasunod ko ay mas higit sa akin, sapagkat siya ay nauna sa akin. Sapagkat mula sa kanyang kapuspusan tayong lahat ay nakatanggap ng sunod-sunod na libreng kaloob. Sapagkat ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanman, walang tao ang nakakita sa Diyos. Ang isa at nag-iisang katauhan, na mismo ay Diyos, na siyang nasa dibdib ng Ama, nagawa niya siyang maipakilala. Ngayon ito ang patuto ni Juan nang ang mga Hudyo ay nagpadala sa kanya ng mga pari at mga Levita mula sa Jerusalem para tanungin siyang, "Sino ka?" Malaya niyang inilahad, at hindi ikinela, ngunit tumugon, "Hindi ako ang Kristo." Kaya siya ay tinanong nila, "Ano ka kung gayon? Ikaw ba si Elias?" Sabi niya, "Hindi ako." Sabi nila, "Ikaw ba ang propeta?" Sumagot siya, "Hindi." Pagkatapos ay sinabi nila sa kanya, "Sino ka?" upang may maibigay kaming sagot sa mga nagsugo sa amin. "Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Sinabi niya, "Ako ang boses ng isang sumisigaw sa ilang, gawin ninyong tuwid ang daraanan ng Panginoon, gaya ng sinabi ni Isaias na propeta." Ngayong mayroong mga isinugo doon mula sa mga Pariso. Tinanong nila siya at sinabi sa kanya, "Kung ganoon bakit ka nagbabautismo kung hindi ikaw ang Kristo, ni hindi si Elias, ni hindi ang propeta?" Tumugon si Juan sa kanila sinasabi, "Nagbabautismo ako ng tubig. Subalit, sa kalagitnaan ninyo ay nakatayo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang darating kasunod ko. Hindi ako karapat-dapat na magtanggal ng tali ng kanyang sandalyas." Ang mga bagay na ito ay nangyari sa Bethania sa kabilang ibayo ng Jordan, kung saan si Juan ay nagbabautismo. Sa sumunod na araw nakita ni Juan na paparating si Jesus sa kanya at sinabi, "Tingnan ninyo, ayon ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Siya ang sinabi ko sa inyo na, ang darating kasunod ko ay mas higit sa akin, sapagkat siya ay nauna sa akin. Hindi ko siya nakilala, ngunit ito ay nangyari upang maihayag siya sa Israel na siyang dahilan na ako ay nagbabautismo ng tubig." Nagpatutuo si Juan, "Nakita ko ang Espiritu na bumababa mula sa langit tulad ng isang kalapati, at ito ay nanatili sa kanya. Hindi ko siya nakilala,
Ngunit ang sabi sa akin ng nagsugo sa akin na magbautismo sa tubig, kung kanino mo makikita ang Espiritu na bumababa at nananatili, siya ang magbabautismo ng banal na Espiritu. Pareho kong nakita at napatotohanan na ito ang anak ng Diyos. Muli, sa sumunod na araw, habang si Juan ay nakatayong kasama ang dalawang alagad, nakita nila si Jesus na naglalakad sa malapit, at sinabi ni Juan, "Tingnan ninyo, ayon ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad na sinabi ni Juan ito, at sila ay sumunod kay Jesus. At si Jesus ay lumingon at nakita silang sumusunod at sinabi sa kanila, "Anong nais ninyo?" Sumagot sila, "Rabi," na ang ibig sabihin ay guro, "saan ka nakatira?" Sinabi niya sa kanila, "Halik kayo at tingnan." At sila ay pamaroon at nakita kung saan siya nakatira. Sila ay tumira kasama niya sa araw na iyon sapagkat noon ay halos mag-aalas 4 na. Isa sa dalawang nakarinig na nagsalita si Juan at pagkatapos sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang nakita ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sinabi sa kanya, "Nakita na namin ang Mesiyas," na sinalin na, ang Kristo. Dinala niya siya kay Jesus. Si Jesus ay tumingin sa kanya at sinabi, "Ikaw si Simon anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cepes, na ang ibig sabihin ay Pedro." Kinabukasan, nang si Jesus ay nais na umalis para pumunta sa Galilea, nakita niya si Felipe at sinabi sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Ngayon si Felipe ay galing sa Bethsaida, ang lungsod nila Andres at Pedro. Natagpuan ni Felipe si Natanael at sinabi sa kanya, "Ang siyang naisulat sa kaustusan ni Moises at ng mga propeta ay nakita namin, si Jesus na taga-Nazare na anak ni Jose." Sinabi ni Natanael, "Maaari bang may magandang bagay na magmula sa Nazare?" Sinabi ni Felipe sa kanya, "Halika at tingnan mo." Nakita ni Jesus na palapit si Natanael sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, "Tingnan ninyo, isang ang tunay na Israelita, na walang panlilinlang." Sinabi sa kanya ni Natanael, "Papaano mo ako nakikilala?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Bago ka tawagin ni Felipe, nang nasa ilalim ka ng puno ng igos, nakita na kita." Sumagot si Natanael, "Rabi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel." Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Dahil ba sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, naniniwala ka na? Makakakita ka ng mga bagay na mas higit pa kaysa dito." Sinabi ni Jesus, "Totoo, totoo itong sinasabi ko sa iyo, makikita mong magbukas ang mga kalangitan, at ang mga anghel ng Diyos ay umaakyat at bumababa sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ama sa langit, salamat sa pagpapadala ng iyong anak, ang salita na nagkatawang tao. Tulungan mo kaming tanggapin si Jesus bilang aming Panginoon at maniwala sa kanyang pangalan. Naway makalakad kami sa kanyang liwanag at mabago ng kanyang biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.